nandito po tayo ngayon sa paborito kong cafe, which is the Rustic Cafe. At ito po yung kauna-unahan for this year. Kakaroon ulit tayo ng Kalingap Talks Season 2! Yes, ang bilis lang ng panahon. And I can't imagine na nandito ulit tayo. So of course, ilan din sa inyo na miss na yung Kalingap Talks natin. And don't worry because we have our first special guest. Walang iba, yung siya na yata yung pinakagwapong Kalingap partners na nakilala natin, no? Bukod sa mga love team pa dyan. Walang iba kundi si, you might sit here. Hello! Hello, Michael! Yes, it's my honor to be with you. Oy, long time no siya kasi. But now we see. Akala ko hindi ka na babalik dito sa diet eh. Akala mo lang yun. Hindi, maraming rason kung bakit kailangan nating bumalik. At isa ka na doon. Charot. Ano ba? I'm good. So, ayun po, no, parang naiilang yata ako. Kasi ito yung... Teka, ako lang to. Mongga. Kasi nga, matagal-tagal na nagkaroon tayo ng Kalingap Talks. And ito po yung pagbabalik natin. So, napakaganda po ng pagbalik natin. Kasi si Michael po yung kauna-unahan nating special guest. Wow! Michael, magpakilala ka. Ano nga ba yung totoo mong pangalan? Hi guys, I'm Michael. Just call me, mix na lang po, or Mikoy. Kasi yan yung nickname? Yes. Yan yung tinatawag kasi sa akin nila Papa John, sila Boss D. Oh, Michael, how are you today ba? It's been a long time. Kamusta naman yung buhay mo dito sa diet? Actually, yung good naman. Bali, ang lagi ko lang kasama kasi sila, itong mga kaibigan ko, sila Boss D, sila sumasama ako sa kanila sa pag-vlog and kasi nahawa na din nila ako eh. Nahawa ka na? Di ba nung na-meet mo ako last nung pabahay ni Papa John sa Naga? Yeah, sa Naga. Di pa ako nagbablog nun, di ba? Oo nga. Tapos ang may channel lang, gumawa lang ako ng yung channel. Yung buhok mo, hindi ko makakalimutan yung buhok mo. Bakit? Kasi yun yung rason kung bakit parang nakita kita. Ano tang catchy? Yung kulay ng buhok mo ay talagang makukuha yung attention mo. So buhok talaga yung rason, guys. When we were in Naga, malayo talaga siya sa akin. Tapos yung buhok niya lang talaga parang kumikis-lakis lang. Kaya sabi ko, look! Actually, mas siya dati. Nung nakita mo na yung hair ko, medyo nag-fade na yung color niya. Silver siya dati. But I do like it. Mas kumbaga mas closer siya sa white. So yun. Tapos tahimik ka pa nun. Okay, pag syempre nakikiramdam ako and ang mga kilala ko lang doon sila Boss D, sila John, sila Carl. So hindi medyo nahihiya pa ako. Pero actually sa tropahan namin, isa ako sa maingay. Wow, I sa see. Isa siya sa maingay. Alam niyan ng mga nakasubscribe sa channel ko. Oo nga. Nakita ko nga yung changes. Kasi nga, before, dahil nga first met, hindi pa ganong nag-uusap, nagkikwentuhan. Pero nahiya din ako that time. Pakapalan na ng mooks. Ganun talaga. So, nasa harap niya lang ako. Nakaupo ka lang doon, di ba? Nasa gilid. Tapos, wait lang. Paano ba tayo nag-meet before? Doon lang. Yun lang yun. Pinakilala ka ni Boss D. Yeah. Kasi nasa harap siya. Ongoing yung program. Chikahan lang tayo, no? Kung bakit ko siya nakilala, ganon. Anong rason, charot lang. So, nasa harap siya. During sa program, nasa harap ko siya. Nakaupo lang. Hindi ka yata nagsiselfone, no? Nakikinig ka lang. Seryoso ka nakikinig. Yes, kasi kasi yung time na yun, bawat nagsasalita, nakikinig talaga ako. Tsaka lalo-lalo na dun sa part na nagsasalita yung family, napapasalamat. So gusto talagang sobrang feel mo yung program, yung mga pangyayari that time. Ako din naman, feel ko yung nasa harap mo ko. Kaya sabi ko, hindi pwedeng aalis ako sa Naga nang di ko ito makikilala ang taon to. Ganyan talaga, pakakagi-move tayo guys. Galaw-galaw din, charot lang. So, ayun. Yung nalaman ko na kaibigan ka ni Dal,
nakisuyo na ako kang Dan. Pinipilit ko siya. Sabi niya, kaya mo yan, ikaw na. Sabi niya. O sige na Dan, tulungan mo naman ako. Tapos nung kainan na, sabi niya, oh, ikaw magbigay ng plato sa kanya. Loko talaga. Nakalimutan ko na eh. Diba? Ganun talaga pag mga first met, naaalala natin yan. Pero yun lang, hanggang dun lang. Kasi nga, iba yung mundong ginagalawan natin. Yeah. So, I'm glad no, na yung mundo namin ngayon ay nagtagpo ulit. Pareho na tayong vlogger. Congratulations. Congratulations, no? Palagi ko talagang sinasabi sa'yo before na I am rooting for your success, and finally, I can say it to you personally na I am indeed rooting for your success, and I'm pretty sure malayo yung mararating mo. Just stay who you are and keep believing, and also keep enhancing your skills. No? Yes. Naway, kasi ano to eh, common scenario na pag yung lalaki, pag they think that they have the looks, ano na eh, parang nagiging hambog na. So, I do hope na naka-step on the ground ka pa rin. Of course. Yeah, hindi tayo naging ano, kasi alam yun ng mga nanonood sa akin or ng mga kaibigan ko na before may naabot na rin naman ako kahit papaano. So, walang nagbago sa akin. Umuwi ako dito sa Bicol. Kung sino yung Michael na kilala nila, yung pa rin yun. Yeah, that's good. Ngayon, isa ka ng vlogger, and then kasama ka na rin sa mga nakikita ko sa mga pag may mga presentation, sumasayaw ka na rin. Anong pakiramdam na nakilala ka dahil sa grupong ito? Actually, super masaya ako kasi kahit papaano nakilala ko sila. And super parang nagpapasalamat ako kasi hindi naman ako susuportahan ng Kasi ang hirap magsimula actually. Yeah, that's true. Pero dahil sa mga kaibigan ko, dahil sa samahan nila, natulungan nila ako. And yun nga, actually pinakaunang beses na napasama ako sa program nila. Kasi dati diba, nanonood lang ako ng mga like yung kay Jomar, yung Kati niya. Nanonood lang ako pero hindi ako nagpapakita sa camera. Yes. So yung kay John, nakita nila ako, nakasama nila na doon sa channel nila. Yung event mismo, yung birthday ni Carla. Okay. Oo, doon dito nakita mong sumayaw. Dito, nag-dinner lang kami ni Jomar. Here, this cafe. Yes, itong cafe na to, nag-dinner lang kami ni Jomar. Tapos nabanggit ni Jomar na gusto niya mag-perform sa birthday ni Carla. Alright. Sabi ko, sige Jomar, sabi niya help ko daw siya kasi nagko-choreo din ako before. Naging dancer din kasi ako dito, local, then naging dancer ako sa TV. So kahit pa paano, may mga idea ako sa paano gumawa ng sayaw. Yes. So nung time na yun, napag-usapan namin, then nagulat ako, sinabi, sumama ka na kaya Mikoy, ganito. Since nakikilala, nagbablog na rin naman nga ako, and ang dami na nakakakilala sa akin. So, idea ni Jomar yung kung bakit ako nakasama dun sa sayaw. Bongga nga nung nakita ko yun. Napanood mo? Yes, of course. Sayang nga. Silent viewer lang ako. Sayang nga kasi medyo hindi kami comfortable dun sa video. Oo nga. No? Mas maganda sana yung may papakita namin kung ano. Pero ang galing yung tatlo. Tatlo kayo nun. Yeah. Si Bunso, si Carl, then si Jomar. Yeah. Right? Ang galing. So, ayun. Silent, mo lang ako, silent viewer. May mga panahon na kailangan lang tayo pa-silent, taga-abang, gano'n. Wala sa program yun eh. Siningit lang namin. Alright. Pero pinaghandaan talaga namin yun. Tapos, ang pinakilala pa ng host na magpe-perform is si Carl lang and si Jom. Si Carl lang and ako. Then, kalagitnaan, pumasok sa Jom. Wow. Daming surprise. Sobrang ganda ng idea. Actually, sa totoo lang, idea. idea ko yun. Yes. Yung mga ganong part na, may choreo kami, pero halos lahat ng idea na nandito sa kung paano gawin yung, paano ginawa namin yun, is galing sa akin. So see, dyan mo makikita na ang laki ng parte mo sa buhay ng mga kaibigan mo. Ganon din naman sila sa akin. Yes, vice versa. Ganon talaga yung mga totoong kaibigan, nagtutulungan. And nakilala ka nila dahil din sa mga kaibigan mo, right? Yeah. Okay, so now let's dive to quite sensitive topic, no? Because I want to know more about Michael. Kulang kasi yung
yung ano yung siya lang nagkikwento sa live. Iba kasi yung pag may nagtatanong, di ba? Kasi pag sa kwento, alam mo na kung anong sasabihin mo. Totoo. Pero kung may nagtatanong sa'yo, you don't know kung ano yung ibabato niyang question, right? Okay, so now Michael, I just want to know yung buhay mo, ano ka sa likod ng camera? Yun, si Mikoy ay mapagmahal na anak sa nagpalaki sa kanya na grandparents niya. Oh. So, yun po. Nabanggit ko na rin naman to before. So, ang parents ko kasi nung inanak ako is mga teenager pa lang, 15, 16. So, ang nangyari, inadapt ako ng grandparents ko. Okay. So, sila na nagpalaki sa akin simula 2 months old pa lang ako. So, nag-iwalay na yung parents ko nung time na yon. So, napunta na ako sa grandparents and sa kanila na din ako ni-register na child nila. Aww. So, sa father side yun, so parang yung father ko, kapatid ko na lang sa papers. Okay, pero nakikita mo pa siya ngayon? Naman. Oo. Tsaka yung mother na nakikita ko. Alright. Dito lang yung mother ko. Tapos yung father ko nasa Cavite. How do you feel nung nalaman mo yung ganun pala yung takbo ng buhay mo? Actually, hindi naman nila tinago sa akin. Bata pa lang ako, alam ko na. Tapos, Kasi lumalaki ako, ang tawag ko sa kapatid, may tinatawag akong Papan. Alvin kasi ang name ng father ko. So, nung lumalaki ako, may tinatawag akong Papa Alvin. Pero may tinatawag akong Papa and Mama. So, dun ko na naisip syempre na bakit Papa alam ko kapatid. Yun pala, tatay ko. So, wala pa naman ako muwang sa mundo that time eh. So, hindi pa ako napaisip kung bakit may ganun. Bakit ganun yung na-confuse kung bakit ganun. Hindi natin lubos na kalain, no? I'm sorry for that. Nabigla din ako. May mga nakapanood na rin naman na ganun yung ko. Yeah, pero nakakamangha lang na sa ganda ng mukha mo ay may dark stories ka pala. So, yun po. Si mother ang kasama ko na lang ngayon kasi si father nawala. Yung nag-adapt sa'yo? Yung grandparents ko. So, si father, after graduation ko kasi nag-fly na siya sa heaven. Oh, alright. So, kag-graduate ko lang noon ng college and nagstay. Dapat plano ko na talaga umalis dito sa diet after graduation. But yun nga, dahil sa pangyayaring yun, kinailangan ng mother ko ng kasama dahil mag-isa nga lang. Kasi may mga times na umiiyak siya gabi-gabi. So, nag-stay ako ng 1 year dito. Nung nakita kong okay na si mother, ang ginawa ko, nagpaalam na ako. So, doon nakipagsapalaran ka sa Maynila? Yes, ako ng Manila. So, doon na nga ako nakapasok sa nagsimula ako as dancer sa GMA, sa Walang Tulugan. Then, hanggang sa naging artist ako na kapag-workshop tayo. Actually, Star Magic, nakapag-workshop tayo dyan. So, nung time na yon, 3 years din ako sa showbiz. Nag-acting ako or nag-perform ako. So, lumalabas ka na sa TV? Kapag may mga festival or kapag na-invite kami, fiesta, iba't ibang nalibot ko na halos dito sa Pilipinas. Oh, really? Halos, hindi pa naman, halos lang. So, hindi ko alam, artista pala itong in-interview natin. Hindi naman, performer. Yun na lang, siguro, performer. Kaya pala, ganun yung yung nag-acting ako, actually, until now, gumagawa ako ng hindi ako yung gumagawa, I mean, sumasama tayo sa mga dito, abangan mo. Yeah, yung pinost tayong Bantayog Film Festival. Saan ba yan may entry kami doon. Dito, papalabas yun sa Central Plaza. Dito sa Diet. So, isa ka sa mga aktor noon? Screening niya sa April, yes. Okay, just let me know. Super challenging sa akin yung role ko doon, kaya abangan mo yan. Wow. Magugulat, dahil pagulat. Di ko in-expect bigatin pala to. Sana mailabas kasi mahirap yatang hindi yata makikita sa Sokmed siya. Alright. Kaya mahirap siyang hindi siya makikita ng mga mga manonood sa atin sa online. Okay, so yan, may mga pa. Ito bang shinare mo ay na-share mo na din sa mga vlogs mo? Hindi pa. Siguro pag may nung pinakilala ko si Mother sa live, nakita nila si Mother, si Mama Helen. Mother ko po, siya po yung nagpalaki sa akin. Okay. Kasi inanak po ako ng ganito. Ganun lang. Mga parang kaunti lang yung information na binigay mo. So, curious lang ako, kanino, yung sa physical look, kanino ka nagmana? Sa mother's side.
Ay, sa mother. Pero, actually may... Mix na. Mix na naman. Pogi din kasi tatay ko eh. Ay, din, sana all. din talaga, kinikilig ko talaga yung pogi. Kamukha ni Raymart Santiago, as in. Sorry to cut you off, no? Okay. May singit ko lang. Pag nasa camera ay hindi talaga gaanong akong nagwagapuhan sa'yo. Like, iba pag sa personal. Yeah, parang pag sa camera, parang normal lang na yung gwapo na looks. Pero pag sa personal, iba yung dating. Ay, sana na may makita niyo siya sa personal, guys. may naalala din ako kaibigan ko na ganun din yung mukha niya. Shout out sa iyo, Benji. Charot lang. Sina-shout out. Ay, di uy. Grabe, kilig ko. Crush lang yun. Charot lang. Oo nga, may singit natin tong pa-crush. Alam ng lahat, no? Kasi nga, marami din, nung nag-live ka tapos sabi kong crush kita. Anong naramdaman mo that time? Anong naramdaman mo? Wala. Sana siguro. Natuwa. Sanay ka na maraming nagka-crush sa'yo. Hindi naman. Pero yung naramdaman ko, okay lang naman. Kasi, crush. Ibig sabihin, na-appreciate mo ako. Yeah. So, sobra pa doon. Joke lang. Hindi talaga. Natutuwa talaga ako sa totoo lang, mga kalingap. Kasi before, wala talaga akong crush sa team, sa grupo na yon, sa mga kalingap partners. Wala talaga. Si Kuya Berador, di mo na... Hoy! No. Nako. Mag-welga ako pag pinanood ko ito na wala yun. So, ayun talaga yung totoo. Wala talaga akong crush sa kalingap partners. Pero crush lang naman, mga kalingap. Wala akong balak na sirain yung buhay ni Michael. Totoo, kasi pag nalilink sa akin, ay nasisira yung buhay nila, nagagawa ng issue. That's so, ito right! interview lang, no? Walang Friend kami ni Charlotte. Yeah. So, Michael, anong nilulook forward mo sa buhay mo ngayon at your age? So yun nga. Gusto ko i-pursue yung pag-vlog? Gusto kong maging katulad ng mga kaibigan ko kasi yun nga, wala naman akong plan before. Imagine 1 year na kami magkakasama bago ko naisipan. Ni Dan at saka ni Jomar? 1 year na kami magkakakilala bago ko naisipan na maging katulad nila. So hindi ko pa makita yung sarili ko na mag-vlog ganito. Okay. Mahaba na yung 1 taon, bakit? Masaya na ako. Nakikita ko sila. Support lang ako sa kanila. Pero ready ko pa talaga yung sarili ko para dito eh. So, ayun. Ngayon, kasi alam naman natin, once you're a vlogger, hindi lahat ng taong nanonood sa'yo ay gusto ka. Kahit gaano pa kaganda yung ipapakita mo, may mga ilan talaga yung maghahanap ng butas. So, how do you handle your bashers? Wala. Dead ma. Ano lang. Sige lang. Sabi ko nga nag-live ako kagabi, I think. Kagabi. Nag-live ako kagabi. Sabi ko, buhay nila yan. Meron sila freedom of speech. Mag-comment sila kung hindi nila ako gusto. Sige, sabihin nila. Pero wala hindi tayo maapektuhan dyan. May tipong taong patol sa mga tawanan ko lang yung mga ganun. Kasi alam ko naman yung totoo. At alam ko din yung hindi totoo. Diba? Masasaktan ka lang kung ang nangbabash sa'yo ay mas gwapo pa sa'yo. Sarap lang. May haka-haka. Kung ikaw ay magkakaroon ng love team sa kalingap na ito, are you willing for it? Yun pala, clarify ko lang po ha. Hindi tayo official K-boys. Bali na invite lang tayo mapasama sa mga... So let's pray na naway maging official na, no? I hope someday ganun. And may mga kasi kagwapo mo si Kalingap Rap. Ay grabe, ibang level na ang Kalingap Rap. Pogi-pogi yun. Pogi ka naman. What? Yeah, sabi ko nga, ka-level. Kung makikita nyo lang siya sa personal, maniwala po kayo sa akin kasi hindi po ako basta-basta nag-appreciate ng looks ng isang lalaki. I never do that. Pero... Totoo ba? Yes. Yeah, I will pay half. Gwapo ka. Maging charity vlogger.
So Okay. yung focus ko talaga dapat. Yun lang yung target goals mo. Kasi hindi ko makita magiging part ako ng table, so magkakaroon ng collab team. Nabanggit ko sa live kong yun or sa isang live kong yun na kung sakaling bigyan ng chance or ng opportunity na kagaya nito, Yes. syempre gagrab. Yeah. May mga papasok na opportunity, do not say no for that. Kasi it will surely help you to grow. Bukod doon kasi, kung sakaling man, syempre sa beneficiary ako ilalap. Yes, Makakatulong nakatulong. That's right! Siguro magiging proud pa ako sa sarili ko kung isa ako sa magiging reason kung bakit like dumami sponsors or madami sumuporta, di ba? So ganun. I'm your number 1 fan pag nagkaroon ka na ng love team. Kahit masakit sa dibdib. Charot lang. But surely, I will be happy for you. Deserve mo naman yung mga mararating mo sa buhay. Kasi nga, totoo ka. Minsan ko na rin napag-alaman na si Michael ay may mga panahon na he was emotionally, mentally unstable. Paano mo nalagpasan yung mga araw na na-depress ka sa buhay? Nakita ko ng mama ko. Sabi ko, kailangan ko lumaban. Kailangan niya ako. Iwan ng mga kaibigan. Oh, okay. That's good. So, Yung yung love support ng mga taong nakapaligid sa'yo, sila yung malaking dahilan kung bakit nalampasan mo yun. totoo. Like, alam mo yung time na ayaw kong lumabas ng bahay. Oo. Ayaw kong, nagkukulong lang ako sa kwarto. Malabas ako sa ganito, nakatawid sa ganito. Sa pag-travel, sinimulan ko dito sa nagta-travel ako. On your own? Alone? Ah, Yeah, kasi trinay ko na ngayon yung solo traveling. Ang sarap pala sa pakiramdam kasi nga mabibigyan ka ng pagkakataon na makilala yung sarili mo. ito. Mensahe mo sa mga taong nanonood at nakasubaybay sa iyo. Yun po, bali gusto ko lang magpasalamat kasi hanggang ngayon nandito pa rin kayo sa akin, sinusuportahan ako. And maraming salamat po sa mga comments na ang sasarap basahin. sobrang na-appreciate ko po yun. Mas lalo ko pa pong pagbubutihan. And thank you, Charlotte, kasi best way na rito para maiparating ko yung nararamdaman ko sa kanila. Yes. So yun guys, sana malinawan kayo na kung anong napapanood nyo. Yun. yun. Yes. Bali, sana sa mga darating na kung sakali may opportunities mapapasok sa akin and part itong grupo na nakakasama ko. Yes, itong Kalingap na. So, sana supportahan niyo po. Yun po. Maraming. Surely we will. Support din si Charlotte. Yes. Pero, bago yun. Yes. Do you have a question? Bigla akong natakot. Bigla ka nagseryoso dyan. Okay, what's your question? Anong naramdaman mo na nagkita tayo ulit? Shoot na ka. Anong naalala mo sa mga pa-comment ko dati? Si Kuya Tata pang camera, tapos ako sa pang totoong buhay. Ha? Grabe yun, ha? Naniwala ka ba doon? Ha? Naniwala ka doon? Ba't ayaw maniwala? And when I asked you about this interview, ay pinaunlakan mo. Bakit? Siyempre, si Charlotte ka eh. Bali, kilala kita na sabi ko, mabait ka naman sa Kailan? akin eh. Yung nakita mo yung video ko, ano yung una mong napanood? Interview mo si Kalingap Roel. Ah, okay. Yun yung unang napanood ko sa'yo. Ah, okay. So yun nga, sabi ko, Charlotte, ang galing mag-interview. Gusto ko yung mga ganito kasi naipaparating ko sa mga manonood yung gusto ko sabihin. Yeah. Very good. Or kung may gusto man ako iparating. I got you. Yeah! Charlotte, Yeah. pagbutihan mo. Ala, parang lolo kung mag-message. Diyos ko. Wish ko lang kay Charlotte, sana mag-iingat ka palagi, lalo na nandito ka. Sana mas marami ka pang matulungan na tulad ko na maiparating sa mga manonood. Wow! Did you enjoy this interview ba?
Oo naman, sobra. Feeling ko kasi pinaghandaan mo talaga itong mga questions mo sa akin. Ay, hindi talaga. Ay, hindi. Ang galing mo lang talaga. Hindi, uy. Kinukuha ko lang sa mga story mo. Di ba ang galing mo nga? Kasi wala nga akong script, di ba? Ang galing. Yun na nga. Doon nila malalaman na ang galing mo mag-interview. Sa interview para magtropa lang naman tayo, nagkikwentuhan, di ba? Aray, tropa. Joke lang. Official day ko dito sa Daet. At siya po yung una nating nakasama. Thank you very much for that. Kalingap, no? Thank you very much. And I do hope na-inspire po kayo sa kwento ni Michael. And may natutunan din po kayong aral. So, it's me, Charlotte of Cebu. Mixilog. Yes, don't forget to subscribe po. Yes, subscribe to his channel. So we will see you next time. Word of the day. Word of the day. Just one word. Crush. Wow! So ayun, goodbye for now and we will see you next time. Bye! See you. Bye! Thank you.